Tahimik ang isang baryo sa probinsya ng Quezon, isang lugar na napapalibutan ng matataas na puno, malalawak na palayan, at katahimikang tila walang puwang para sa kababalaghan. Pero sa kabila ng itsurang payapa, may usap-usapang umiikot sa mga residente. Kwento-kwento lang daw sa una, pero pag tumagal, may mga pangyayari nang hindi maipaliwanag. At sa gitna ng lahat ng ito, may mag-asawang palaging naiiba ang kilos, palaging nakatago sa dilim, at may kakaibang takot sa araw at sa asin. Kilala sa lugar sina Aling Minda at Mang Goryo. Tahimik lang sila, halos hindi lumalabas ng bahay kapag may araw. Madalas, gabi mo lang sila makikita, kung kailan tulog na ang karamihan sa mga tao. Ang mga kapitbahay, sanay na sa pagiging mailap ng mag-asawa. Hindi sila sumasama sa mga kasayahan, hindi rin kumakain ng mga inihahandang pagkain sa pista. Pero sa tuwing tinatanong sila kung bakit, simple lang ang sagot nila, hindi kami sanay. Mas gusto namin sa gabi. Walang nakakapansin sa una, hanggang sa may mga kakaibang bagay nang nagsimulang mangyari. Isang gabi may batang nawala. Tapos, kinabukasan, nakita siyang tulala sa tabi ng ilog, nanginginig at parang naubusan ng lakas. Sabi ng bata, may anino raw na humahabol sa kanya. Walang mukha, pero may matatalim na kuko at malamig na hininga. Akala ng iba, bunga lang ng imahinasyon. Pero hindi lang siya ang nakaranas. Ilang linggo lang ang lumipas, sunod-sunod na ang mga ulat ng nawawalang manok, baboy, at minsan, pati aso. Pero ang mas nakakakilabot, walang bakas. Walang dugo. Parang bigla na lang silang nawala. Ang mas nakakapagtaka, sa tuwing may ganitong insidente, palaging sarado ang bahay ng mag-asawa. Wala ni anino nila sa paligid. At kung meron mang maglalakas loob na kumatok o dumaan sa harap ng bahay nila, palaging may amoy na hindi maipaliwanag, amoy panis na dugo at lupa. Hanggang isang araw, may batang naglaro sa bakuran ng mag-asawa. Hindi niya alam kung kaninong bahay yon, basta naghahabulan lang sila ng mga kaibigan. Natigil lang siya nang may lumabas mula sa madilim na parte ng bahay, si Aling Minda. Maputla siya, mahaba ang buhok, at ang mga mata niya walang buhay. Huwag ka nang babalik dito, sabi niya sa bata, halos pabulong pero malamig sa pandinig. Nang makauwi ang bata, nilagnat siya ng 3 araw. Paulit-ulit siyang umuungol sa panaginip at sinisigaw ang isang pangalan, Goryo. Dito na nagsimulang magtanong ang mga tao. Ano ba talaga ang meron sa mag-asawa? Bakit takot na takot sila sa araw at asin? At bakit parang walang gustong lapitan sila? May isang matandang babae sa baryo, si Lola Celia, na sinasabing may pakiramdam. Marami na siyang napagdaan ng kababalaghan, at kilala siyang tagapayo ng mga taga roon pag may hindi maipaliwanag. Ayon kay Lola Celia, hindi daw normal ang takot ng mag-asawa sa araw at asin. May nilalang na ayaw sa liwanag. At higit sa lahat, hindi sila tumatanggap ng asin dahil ito ang nagpapahina sa kanila, anya. Hindi sila ordinaryong tao. Pagkasabi niya nun, nagdulot ito ng takot sa buong baryo. Lalo na't isang gabi, nakita ng isang magsasaka si Mang Goryo sa gitna ng palayan. Akala niya magnanakaw kaya sinundan niya. Pero laking gulat niya nang makita niyang nakaluhod si Goryo sa lupa, may kinakain na hindi niya maaninag. Nang mapalapit siya, nakita niyang bangkay ng isang kambing ang pinupunit-punit nito gamit ang kamay at ngipin. Hindi siya makasigaw. Nang mapansin ni Goryo na may nanonood, tumingin ito sa kanya at ang mata nito, hindi mata ng tao. Pulang-pula, kumikislap sa dilim. Sa takot, tumakbo ang magsasaka at hindi na muling lumapit doon. Kinabukasan, wala na si Goryo. Sarado ulit ang bahay nila, parang walang nangyari. Pero sa mga mata ng magsasaka, hindi na niya malilimutan ang nakita. At dito na lumakas ang paniniwala ng mga tao na ang mag-asawa ay hindi karaniwang nilalang. Sila ay aswang. Pero paano nga ba sila naging ganoon?
May pinanggagalingan ba ang lahat? At bakit sa dinami-dami ng lugar, dito sila nanirahan? Sa muling pagkukwento ni Lola Celia, may isang matandang alamat daw tungkol sa isang magkasintahan na nilapastangan ang isang banal na lugar sa kabundukan. Dahil dito, sinumpa sila na hindi na muling makakatanggap ng biyaya ng araw, at ang asin ay magsisilbing lason sa kanilang laman. Wala nang tiyak kung ang mag-asawa sa kwento ay sina Aling Minda at Mang Goryo, pero hindi maikakaila, pareho ang mga palatandaan. Simula noon, naging mapagbantay ang mga tao. Hindi na nagpapagabi sa labas at palaging may bitbit na asin sa bulsa. Pero ang mas nakakakilabot, isang gabi, biglang nawala ang mag-asawa. Walang paalam, walang anunsyo. Basta na lang hindi nakita kinabukasan. Iniwan nila ang bahay na puno ng alikabok, sarado ang mga bintana, at may mga marka sa sahig, mga hugis kamay at paa, pero hindi sa tao. Mula noon, tila nanumbalik ang katahimikan sa baryo, pero may isang tanong na nananatili, babalik pa kaya sila? O mas malala pa, baka may bagong mag-asawa na sa baryo na hindi rin pwedeng tamaan ng araw o mahawakan ng asin. Ano nga ba talaga ang totoo? Hanggang saan ang kayang itago ng katahimikan ng isang baryo? Yan ang malalaman natin sa susunod na bahagi ng kwentong Aswang, ang mag-asawang takot sa araw at asin, isang tunay na kwento na hindi mo makakalimutan. May nararamdaman ka na bang kakaiba sa paligid? Makalipas ang ilang araw mula nang misteryosong mawala ang mag-asawa, nagsimulang manumbalik ang normal na galaw ng baryo. Pero kahit pilit ng mga tao na bumalik sa dating sigla, ramdam pa rin ang takot at kaba. May mga gabi pa ring bigla na lang tumatahimik ang paligid, parang may matang nakamasid sa bawat sulok. Ang dating masayang halakhakan ng mga bata tuwing hapon, napalitan ang tahimik na pag-uwi bago pa tuluyang lumubog ang araw. Si Ana, isang dalagang guro na bagong salta lang sa baryo, hindi agad naniwala sa mga kwento. Lumipat siya roon para sa tahimik na pamumuhay, malayo sa gulo ng Maynila. Pero simula nang marinig niya ang tungkol sa mag-asawang takot sa araw at asin, unti-unti na siyang napaisip. Madalas siyang dadaan sa lumang bahay ni na Aling Minda at Mang Goryo papunta sa paaralan. Sa una, wala siyang napapansin. Pero nitong huling linggo, may mga bagay siyang hindi na maipaliwanag. Isang umaga, dumaan siya roon habang madilim pa, mga 5:00. Agad niyang napansin na bukas ang gate, na dati namang palaging sarado. Nagtaka siya. Lumapit siya ng kaunti para silipin, pero walang gumalaw sa loob. Tahimik, parang abandonado. Pero habang titig na titig siya sa bintana, may puting aninong dumaan. Mabilis. Halos hindi mo mahagip pero tiyak siya sa nakita. Napatakbo siya palayo. Hindi na siya lumingon. Kinagabihan, kinausap niya ang matandang si Mang Ipe, na dati umanong nagtatrabaho sa bahay ni Goryo bilang tagalinis ng bakuran. Matagal na siyang tumigil pero marami raw siyang alam. Ayon kay Mang Ipe, hindi raw talaga taga roon ang mag-asawa. Bigla na lang daw silang dumating isang gabi, dala ang isang lumang kariton na puno ng gamit. Tahimik lang sila nung una pero mababait. Nang makalipas ang ilang buwan, saka na nagbago, kwento ni Mang Ipe. Isang gabi raw, naabutan niya si Aling Minda sa likod ng bahay, nakaupo sa ilalim ng puno ng santol. Umiiyak ito, pero may hawak na basang sako. Akala niya basura, pero nung binuhat niya ito para tulungan, gumalaw ang laman. May buhay yon, sabi ni Mang Ipe, pero hindi ko na tinanong. Bigla siyang nagsisigaw. Pinagtabuyan ako. Kinabukasan, tinanggal na siya sa trabaho. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang mapansin ni Ana na parang hindi siya nag-iisa. Kahit nasa loob siya ng bahay, may nararamdaman siyang anino sa likod ng bintana, lalo na tuwing gabi. Sa isang pagkakataon, iniwan niya ang isang platitong may asin sa gilid ng lamesa, para sa eksperimentong nabasa niya online tungkol sa enerhiya sa bahay.
Kinabukasan, natapon ang asin. Pero wala siyang bisita. Wala ring hangin. At mas malamig ang kwarto kaysa dati. Nagdesisyon siyang bumalik sa lumang bahay para magmasid, dala ang cellphone niya at recorder. Hindi pa siya nakakalapit nang amuyin niya ang paligid, may kakaibang halimuyak. Amoy lupa, putik, at parang luman ng karne. Sinikap niyang huwag matakot. Kinuha niya ang asin sa bulsa at inilagay sa gilid ng gate. Pero sa sandaling inilapat niya yon sa lupa, may narinig siyang ungol mula sa loob ng bahay. Mababa, parang isang hayop na nasasaktan. Napaatras siya. Hindi niya mawari kung anong nilalang ang naroon, pero malinaw, may gumagalaw sa loob. Pagbalik niya sa bahay, naghanap siya ng lumang talaan o kahit anong impormasyon tungkol sa mag-asawa. Sa lumang aklatan sa eskwelahan, may natagpuan siyang isang lumang journal ng dating principal. Doon niya nakita ang isang entry na tumigil sa kanyang pagbasa. Marso 17, 1989, may dumating na bagong mag-asawa. Hindi sila nagpakilala ng buo. May pahapyaw akong narinig, sila raw ay naglalakbay para lumayo sa sumpa. Hindi ko pinansin. Pero ngayong may nawawala na namang alagang hayop sa baryo, hindi ko maiwasang pagdudahan. Lalo na at may bata na namang tulala na nakita malapit sa bahay nila. Napagtanto ni Ana na hindi lang basta chismis ang mga kwento sa baryo. May pattern. May koneksyon. Lahat ay nagsimula matapos dumating ang mag-asawa. At ang mas malala, tila hindi ito simpleng kwento ng aswang. May malalim na dahilan kung bakit sila ganoon. Hindi sila basta sumulpot lang. May iniwan silang bakas, at maaaring may hinahanap silang hindi pa natutupad. Nagpatuloy sa pag-imbestiga si Ana. Kinausap niya si Lola Celia, na agad siyang tinabihan at sinabihang huwag na raw guluhin ang katahimikan. Pero nang marinig ni Lola ang kwento tungkol sa natapong asin at ang ungol mula sa loob ng bahay, biglang nanahimik ito. Hindi pa sila umaalis, bulong niya. Nagkukubli lang. Baka may hinihintay. Anong hinihintay nila, Lola? Tanong ni Ana. Ang tamang oras o ang tamang katawan, sagot niya, na mas lalong nagpakilabot kay Ana. Habang lumalalim ang gabi, dumami ang panaginip ni Ana na tila may kaugnayan sa mag-asawa. Sa isang panaginip, nasa loob siya ng bahay ni Gregorio at Minda. Nakita niya ang mga lumang larawan sa dingding, mga larawan ng mag-asawa, pero kakaiba. Sa bawat litrato, unti-unting nagbabago ang anyo nila. Sa huling litrato, hindi na sila tao, maputla ang balat, pulang-pula ang mata, at mahahaba ang kuko. Sa panaginip din yon, may boses na paulit-ulit na sinasabi, balik kami. Hindi pa tapos. Napabalikwas siya sa kama, nanginginig at pawis na pawis. Hindi niya alam kung panaginip lang o babala. Pero isa lang ang sigurado, hindi siya titigil hanggang hindi niya lubusang naintindihan ang katotohanan. Kaya kahit takot, nagpa siyang bumalik sa lumang bahay. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya mag-obserba. Lalampas siya sa bakod. Papasok siya. Hawak ang asin, isang maliit na flashlight, at recorder, tumuloy siya sa bahay sa gitna ng gabi. Tahimik ang paligid. Bawat hakbang niya sa tuyong damo, parang may kasamang buntong hininga ng kalikasan. Paglapit niya sa pinto, bigla itong bumukas ng dahan-dahan, na parabang inaanyayahan siya. Pagpasok niya, agad niyang napansin ang mga lumang muebles. May mga tela na nakatakip sa lamesa, upuan, at aparador. Pero sa ilalim ng takip, gumagalaw ang ilang aninong hindi niya maipaliwanag. May malamig na hangin na parang humahaplos sa batok niya. Humigpit ang hawak niya sa asin. Pumasok siya sa isang silid. Doon niya nakita ang isang altar na gawa sa kahoy, puno ng lumang kandila at mga larawan ng taong hindi niya kilala. Sa gitna nito may isang lumang kwaderno. Binuklat niya ito.
Doon niya nabasa ang nakasulat, kami ay itinakwil. Kami ay isinumpa. Pero sa ilalim ng dilim, kami ay muling babangon. Ang dugo ay susi. Ang katawan ay tahanan. Napatigil siya. Napatingin sa paligid. At doon niya narinig ang isang pamilyar na boses mula sa itaas. Ana, mababa. Mabagal. At hindi niya alam kung totoo o imahinasyon lang. Pero nang marinig niya ulit, Ana, doon niya nalaman, hindi na siya nag-iisa. At dito na nag-umpisa ang bahagi ng kwento na hindi na niya basta mababalikan. Isang lihim na lalalim pa. Isang katotohanan na kailangang malaman kahit ang kapalit ay buhay. Sa susunod na bahagi ng kwentong Aswang, ang mag-asawang takot sa araw at asin, samahan niyo si Ana habang pinapasok niya ang mundo ng mga nilalang na matagal nang tinatago ng dilim. Nandyan lang sila. Nakatingin. Naghihintay. Handa ka na ba? Humigpit ang hawak ni Ana sa asin habang nakatayo sa gitna ng madilim na silid. Ang boses na tumawag ng pangalan niya ay parang nanggagaling mula sa loob ng bahay mismo, hindi malakas pero sapat para magpatayo ng balahibo. Hindi niya alam kung imahinasyon lang o may tunay na presensyang nagmamasid sa kanya. Umikot ang mata niya, sinusuri ang bawat sulok ng kwarto. Wala siyang makita, pero ramdam niya hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan siyang umatras papunta sa pinto, pero bago pa siya makalabas, may naramdaman siyang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Napasigaw siya at mabilis na lumingon, pero wala siyang nakita. Puro hangin. Puro anino. Tumakbo siya palabas ng bahay, halos madapa sa pagmamadali. Pagkalabas niya, parang biglang gumaan ang paligid. Parang nawala ang bigat na kanina'y nakadagan sa dibdib niya. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Bumalik siya sa eskwelahan pero hindi siya makapag-focus sa klase. Lalo pat nakita niya ang isang estudyante niyang si Lito, nakatulala habang nakatingin sa bintana. Lito, ayos ka lang ba? Tanong niya. Hindi siya sinagot ng bata, pero may binulong ito, mahina, nandito sila ulit. Kinabahan si Ana. Nilapitan niya si Lito at tinanong kung sino ang tinutukoy niya. Sa isang iglap, nag-angat ito ng tingin at ang mga mata ng bata namumula. Hindi kagaya ng dati. Para bang may ibang nilalang ang tumingin sa kanya. Pagkurap ng bata, bumalik ang normal nitong hitsura. At para bang walang nangyari, umiti ito at bumalik sa pagbabasa ng libro. Nang mag-uwian, pinuntahan ni Ana si Lola Celia para ikwento ang nangyari. Taimtim ang matanda habang nakikinig at pagkakatapos niya, matagal itong nanahimik bago nagsalita. May bumabalik na, ani Lola Celia. Ang kaluluwa ng mag-asawa hindi basta-basta umaalis. Kapag naistorbo sila, humahanap sila ng bagong sisidlan. At ang mga bata, sila ang pinakamadaling pasukan. Lumamig ang pakiramdam ni Ana. Hindi lang pala basta sila nawawala. Maaaring narito pa rin sila. At ngayon, sinusubukang makapaghawak muli ng katawan, makapamuhay muli sa katawan ng inosente. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, may isa pang nakakakilabot na pangyayari. Si Mang Ruel, isang mangingisda, ay nakita ng kanyang asawa na may mga sugat sa likod, mga tila kalmot na malalim at sariwa. Sabi niya, nadulas siya sa bangka, pero ang asawa niya, si Aling Remy, hindi naniniwala. Kasi ilang gabi na rin daw itong lumalabas ng bahay nang wala sa sarili. At tuwing umaga, gising ito na parang walang nangyari. Isang gabi, sinundan ni Aling Remy ang kanyang asawa. Nakita niya itong dumaan sa madilim na daan patungong gubat malapit sa ilog. Sinundan niya ito, dahan-dahan. Pagkarating niya roon, laking gulat niya nang makita niya si Mang Ruel na nakaluhod, nagsusulat sa lupa gamit ang sariling dugo. Paulit-ulit nitong isinusulat ang parehong salita, Goryo. Minda. Goryo. Minda. Napasigaw si Aling Remay.
Tumigil si Ruel at biglang lumingon. Hindi na ito ang lalaking kilala niya. Ang mukha niya, puno ng galit, at ang mga mata, pula na parang uling. Tila sandali lang yon dahil bigla itong napaupo sa lupa, hinimatay. Nang isakay siya pabalik sa bahay, hindi na siya nagising hanggang kinabukasan. Dito na nagdesisyon ang ilang matatanda sa baryo na kailangan ng gumawa ng hakbang. Tinawagan nila si Mang Ador, isang albularyo mula sa karatig lugar na may kakayahang kumonsulta sa espiritu. Pagdating niya, agad siyang pumunta sa bahay ni Gregorio at Minda, dala ang dasal, langis, at asin. Kasama siya ni Ana, Lola Celia, at ilang tapang-tapangang lalaki sa baryo. Pagpasok nila sa bahay, tinabig ni Mang Ador ang pinto at sinimulang magsindi ng kandila. Inilatag niya ang asin sa 4 na sulok ng bahay at nagsimula ng dasal. Habang binibigkas niya ang mga orasyon, lumamig ang hangin. Ang mga ilaw ng kandila, isa-isang namatay. At mula sa kisami may bumagsak na itim na likido. Hindi may paliwanag. Amoy bulok na laman. Nagpatuloy ang dasal pero biglang napasigaw si Mang Ador. Isang anino ang sumugod sa kanya mula sa dilim, tumama sa kanyang dibdib at pinatalsik siya sa pader. Nang mailabas siya ng mga kasama, halos hindi na siya makapagsalita. Sabi niya, hindi sila nagalit. Natutuwa sila. May napili na silang bagong tahanan. Sabay-sabay silang nagkatinginan. Alam nilang may ibig sabihin yon. May kinapitan na ang mga espiritu. At mas malala pa, masaya sila sa bago nilang sisidlan. Pag-uwi ni Ana, nahanap niya sa harap ng kanyang bahay ang isang sulat, walang pangalan kung kanino galing. Ang papel, luma na at amoy alikabok. Nang buksan niya, isa lang ang nakasulat, huwag kang makialam. Hindi mo sila kilala. Hindi siya natakot. Sa halip, mas naging determinado siyang alamin pa ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Bumalik siya sa journal ng dating principal at doon niya napansin ang isang address na hindi pa niya napupuntahan, isang lumang simbahan na matagal nang sarado sa gilid ng baryo. Kinabukasan, pinuntahan niya ito. Bago pa man siya makapasok, may isang matandang madre ang sumalubong sa kanya. Tahimik lang ito noong una, pero nang mabanggit niya ang pangalan ni Gregorio at Minda, bigla itong nag-iba ng tono. Sila ang mga dating tagabantay ng sagradong lugar na ito, ani ng madre. Pero dahil sa kanilang kasakiman, binuksan nila ang isang pinto na hindi dapat buksan. Ayon sa kanya, may lumang aklat na iniingatan sa simbahan noon, na naglalaman ng mga orasyon at ritual na kayang magpahaba ng buhay, magbalik ng katawan, at magpalit ng kaluluwa. Pinagbabawal gamitin ito, ngunit isang araw, nawala ito, at sabay ng pagkawala nito ang pag-alis ni Gregorio at Minda mula sa simbahan. Hindi lang sila aswang, dagdag ng madre. Sila ay mga taong lumaban sa kamatayan at nanalo. Bumigat ang dibdib ni Ana. Mas malalim pala ang ugat ng kwento. Hindi lang sila simpleng nilalang na takot sa araw at asin. Sila ay mga nilalang na ginamit ang kadiliman para mabuhay ng lampas sa kanilang panahon. At ngayon, gustong bumalik hindi lang para manatili, kundi para palitan ang mga buhay na narito. Bago siya umalis sa simbahan, binigyan siya ng madre ng isang maliit na bote ng banal na langis at isang pahina mula sa nawawalang aklat. Nakasulat dito ang paraan para kilalanin ang taong kinapitan, isang senyales na lalabas sa ilalim ng mata, kulay uling na bilog na parang paso. Pagbalik niya sa baryo, dumaan siya sa paaralan. Isa-isa niyang tiningnan ang mga estudyante. Lahat ay mukhang normal, masigla. Pero nang tumingin siya kay Lito, napansin niya ang maitim na marka sa ilalim ng kanyang mata. Napahigpit ang hawak niya sa bote ng langis. Hindi pa ito ang wakas. Mas matindi pa ang darating. At sa susunod na bahagi ng kwentong aswang, ang mag-asawang takot sa araw at asin, lalalim pa ang misteryo. Isa na ba sa atin ang hindi natunay? Sino ang susunod?
Mag-ingat ka. Kasi hindi mo alam baka katabi mo na sila. Pagka-uwi ni Ana galing sa eskwelahan, hindi siya mapakali. Bumalik-balik sa isip niya ang nakita niyang maitim na bilog sa ilalim ng mata ni Lito. Hindi ito ordinaryong eyebag. Ang kulay parang paso. At kapag tinitigan niya ng matagal, may kakaibang galaw sa loob nito, parang may gumagalaw na anino sa mismong balat. Hindi siya agad kumilos. Gusto niyang makasigurado. Pero habang tumatagal, mas ramdam niyang hindi na ito tungkol lang sa isang kwento ng mga matanda. Hindi na ito simpleng alamat o kasaysayang sinusulat lang sa dilim. Totoo ito. Buhay. At ngayon, may batang posibleng pinamamahaya ng isang espiritu o nilalang na kayang magpalit ng katawan para mabuhay muli. Kinagabihan, nagdesisyon si Ana na puntahan ang bahay ni Lito. Hindi siya nagpaalam. Basta na lang siyang naglakad sa madilim na daan bit-bit ang bote ng banal na langis na bigay ng madre at isang maliit na pouch ng asin. Wala masyadong ilaw sa kalsadang iyon. Tahimik. Sobrang tahimik. Ang tanging maririnig mo ay ang ihip ng hangin at tunog ng mga tuyong dahong nadadapuan ng paa niya habang naglalakad. Nang makarating siya sa bahay ni Lito, hindi pa siya nakakakatok ay may bumungad ng kakaibang amoy. Amoy na susunog na goma, halos sa luma at panis na dugo. Kumalabog ang dibdib niya. Ngunit tinuloy niya pa rin. Maingat siyang lumapit sa pinto at bago pa siya kumatok, kusa itong bumukas. Walang sumalubong sa kanya. Tahimik ang loob. Wala ring ilaw. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay niya papasok. Lito, mahinang tawag ni Ana. Walang sumagot. Tita Mila. Tito John. Patay na katahimikan. Maingat siyang pumasok sa loob ng bahay. Halos hindi na siya humihinga. Nakita niya ang mesa na may nakahain pa ring pagkain, hindi nagalaw. Sa sala, may mga sapatos at laruan ni Lito, pero wala siyang makitang tao. Sa bawat hakbang niya, parang mas lumalalim ang malamig na simoy ng hangin. Para bang pinipigilan siyang umusad. Pero nagpatuloy siya. Pagdating niya sa bandang hagdan, may narinig siyang mahina pero pamilyar na tunog, parang awitin. Parang kantang panduyan na binubulong. Napatingin siya sa itaas ng hagdan. May batang silweta. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Lito, bulong niya ulit. Biglang bumaba ang bata. Mabagal. Isa-isang hakbang. Hindi nito tinanggal ang tingin sa kanya. Nang makarating ito sa gitna ng hagdan, saka lang niya napansin ang mata nito. Parehong itim. Walang puti. Walang emosyon. Walang buhay. Teacher Anahi. Sambit ni Lito, pero iba ang tunog ng boses. Mas malalim. Mas malamig. Mas matanda. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng bata, pero malinaw na hindi ito si Lito. Hindi ito boses ng isang 10 taong gulang na bata. Isa itong nilalang na nagpapanggap lang. Hindi sumagot si Ana. Dahan-dahan niyang binuksan ang pouch ng asin at inihanda ang bote ng langis. Bakit ka takot sa araw? Tanong niya, mahina pero matapang ang tono. Napangiti ang bata. Dahil sa liwanag, wala kaming balat. At sa isang iglap, nagbago ang itsura ni Lito. Ang balat niya nagsimulang magbitak. Parang tuyong lupa na tinamaan ng matinding init. Ang kanyang bibig, bumuka ng higit sa normal, at mula rito, lumabas ang itim na usok. Napaatras si Ana. Agad niyang binuhusan ng langis ang harapan niya at sabay binuga ang asin. Sumigaw ang bata, hindi na boses ng tao, kundi boses ng hayop na nasasaktan. Nanginginig ang buong bahay. Nagkakabasagan ng mga gamit, may mga aninong naglalabas-masok sa mga pader. Pero hindi siya umatras.
Pinunit ni Ana ang pahina ng orasyon at inumpisahan itong basahin ng malakas. Hindi niya alam kung tama ang bigkas, pero tuloy-tuloy lang siya. Habang binibigkas niya ang mga salita, mas lalong nanginginig ang paligid. Umalinggaw ang tinig niya sa buong bahay. Sa isang sandali, tila napahinto ang lahat. Napaluhod ang bata. Ang usok, nagsimulang pumasok muli sa katawan nito. Parang may hinihigop pabalik. Pero bago matapos ang dasal, bigla na lang nagdilim ang lahat. Nawala ng ulirat si Ana. Nagising siya sa loob ng isang lumang kwarto. Malamig, mabaho, at nakagapos siya. Hindi niya alam kung saan siya dinala. Sa harapan niya, naroon ang dalawang nilalang, si Goryo at Minda. Hindi na bata. Hindi na tao. Ang anyo nila, mahaba ang mga kuko, maputla ang balat, at ang mga mata, parang balon ng kadiliman. Hindi sila nagsasalita sa una. Pero naramdaman niya ang galit. Hindi galit dahil inistorbo siya, kundi galit dahil nabunyag sila. Nagsimula ka na, Ana, sabi ni Minda. Ngayon, tapusin mo. Hindi maintindihan ni Ana ang ibig nilang sabihin. Pero unti-unti niyang naalala ang journal. Ang huling bahagi. May pahiwatig roon na hindi lang basta espiritu ang bumabalik, kundi may taong tinalaga bilang tagapagbantay. Isang taong pipiliin para isara ang pinto pabalik sa dilim. At base sa mga nangyari, siya ang pinili. Akala mo kaya mo kaming itaboy, sabi ni Goryo habang lumalapit. Pero hindi mo alam ikaw ang susi. Nagpupumigla si Ana. Hindi siya papayag na gamitin lang. Pero walang makakatulong sa kanya. Narinig niya sa labas ng kwarto ang mga iyak. Maraming bata. Maraming boses. Isa-isa silang tinatawag sa dilim. At kasabay ng bawat sigaw ay ang pagdagundong ng lupa. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto. Si Lito. Nakatayo. Hindi na siya possessed. Para siyang nagising mula sa masamang panaginip. Pero ang mga mata niya may luha. Teacher Ana, Anya, tulong inagtaka si Ana. Akala niya ilubos ng sinaniban si Lito. Pero naroon pa rin pala ang kaluluwa ng bata, nakakulong sa loob, lumalaban. Pwede pa akong makaalis dito, sabi ni Lito. Pero kailangan mo silang ilabas. Paano? Tanong ni Ana, halos hindi na makahinga. Sa ilalim ng simbahan, sagot ni Lito. Doon nakatago ang orihinal nilang katawan. Hanggat naroon yon, hindi sila mawawala. Naputol ang usapan nila nang biglang bumalik si Goryo. Dali-daling tumakbo si Lito palabas, at si Ana ay naiwan pa ring nakagapos. Ramdam niyang konti na lang, lalong bibigat ang sitwasyon. Parang gumuho ang buong paligid. Tila may sumisingaw na apoy mula sa sahig. Ang mga anino sa paligid, unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. Mga mata. Mga kuko. Mga bibig na humahalik sa dilim. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Lola Celia. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon, pero may dala siyang itim na kahon. Binuksan niya ito at inilabas ang isang maliit na kampana na gawa sa tanso. Isang matandang anting-anting na matagal nang nakatago. Tumayo siya sa gitna ng kwarto, itinayo si Ana, at sabay sabing, ngayong gabi, tapusin na natin ito. Naramdaman ni Ana na may bagong lakas sa loob niya. Parang bumalik ang lahat ng sigla. At kahit nasa kalagitnaan ng takot, nandoon ang katotohanang kailangan niya itong harapin. Hindi lang ito kwento ng aswang. Hindi lang ito alamat. Ito ay kwento ng pagbalik. Ng paghiganti. At ng isang gabi kung kailan ang liwanag ng araw ay maaaring hindi na muling sumikat. Sa susunod na bahagi ng kwento, sabay-sabay nating saksihan kung paanong ang katapusan ng gabi ay maaaring maging simula ng bagong bangungot. Dahil minsan, ang iniisip mong patay na ay nananahimik lang,
naghihintay ng tamang oras para bumalik. Mabilis ang tibok ng puso ni Ana habang sinusundan niya si Lola Celia palabas ng lumang silid. Sa bawat hakbang, ramdam niyang mas lalong lumalalim ang misteryo ng mag-asawang takot sa araw at asin. Nagsisimula ng maging malinaw sa kanya, hindi lang sila mga nilalang na nagtatago sa dilim, kundi bahagi sila ng isang mas malawak at mas matandang puwersa na matagal nang nilimot ng mga tao. Akala niya matatapos ang lahat kapag natuntun nila ang bangkay ng mag-asawa sa ilalim ng simbahan. Pero habang papalapit sila sa lugar na yon, unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Parang may gustong pumigil. Parang may bantay. Pagdating nila sa bakuran ng lumang simbahan, tahimik ang paligid. Wala ni isang ilaw. Walang tunog ng mga kuliglig ni hangin. Parang patay ang gabi. Bitbit ni Lola Celia ang kampanang tanso, habang si Ana naman ay mahigpit na hawak pa rin ang langis at asin. Tumigil sila sa harap ng sirang pinto ng simbahan. Nakapinid ito gamit ang isang lumang kadena. Lumapit si Lola, inilabas ang susi mula sa kanyang bulsa, isang makalawang singsing na may ukit na simbolo. Habang iniikot niya ang susi, napansin ni Ana ang pagkibot ng mga anino sa paligid. Hindi siya sigurado kung guni-guni lang ito o may totoong gumagalaw sa kadiliman. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanila ang amoy ng amag at luma. May mga sirang bangko, cobweb sa kisem, at altar na nabalutan na ng alikabok at lumot. Tahimik silang naglakad patungo sa likod ng simbahan, kung saan naroon ang daan papuntang basement, ang lugar na matagal nang sinarado ng mga madre, iniwang nakalimutan. Nang mahanap nila ang trapdoor sa sahig, muling lumingon si Ana sa paligid. "Sigurado ba tayo dito?" tanong niya kay Lola Celia. "Sobra pa sa sigurado," sagot ng matanda. "Dito sila nagsimula. At dito rin sila matatapos, kung hindi pa huli ang lahat." Bumaba sila sa madilim na basement gamit ang isang sira-sirang hagdanan. Sa bawat hakbang, mas bumibigat ang hangin. Parang may humihigop sa paligid. Parang may buhay ang lugar. Pagdating sa pinakailalim, bumungad sa kanila ang isang lumang kwarto na may mga ukit sa pader, mga simbolong hindi niya maintindihan, mga salitang hindi mula sa karaniwang orasyon. Sa gitna ng silid, may dalawang kabaong. Bawat isa ay nakatakip ng tela at pinalibutan ng asin at abo. Nilapitan ni Lola Celia ang mga kabaong. "Ito ang katawan ni Gregorio at Minda," paliwanag niya. Itinago ng mga madre matapos nilang tulungan ang mga magulang ng batang unang sinapian ni Gregorio. Pero hindi nila nawasak ang katawan, kaya hindi rin nila tuluyang naitaboy ang espiritu. Tinitigan ni Ana ang mga kabaong. "Paano kung hindi lang sila dalawa?" tanong niya. "Paano kung may iba pa?" Napahinto si Lola Celia. Nagtama ang kanilang mga mata. "Iyan ang ayokong sabihin sa iyo kanina," sagot niya. "Hindi lang sila ang may kakayahang bumalik. Ang katawan ni Gregorio at Minda ay daan lamang. Pero may isa pang nilalang, mas matanda, mas mapanganib. At siya ang nagpapalakas sa kanila." Bago pa man makasagot si Ana, bigla silang nakarinig ng mga yabag mula sa itaas. Mabilis, mabigat, parang nagmamadali. Tumigil sila sa paghinga. Mula sa hagdanan, bumaba si Lito. Pero iba na naman ang aura ng bata. Hindi na siya takot. Hindi na rin siya umiiyak. Tumayo siya sa harap ng kabaong at mumiti. "Hindi niyo na kailangang ituloy," sabi niya sa isang malamig at matigas na tinig. "Nandito na siya." "Siya?" tanong ni Ana, nanginginig ang boses. Lumapit si Lito sa dingding ng silid. Ipinatong niya ang kamay sa isang ukit, at bigla itong lumiwanag. Mula sa ilalim ng kabaong, may suminaw na usok. Itim. Malamig. Mabigat. Sumingaw ito sa buong paligid hanggang sa halos wala na silang makita. At mula sa gitna ng usok, lumitaw ang isang figura, hindi lalaki, hindi rin babae.
Ang anyo nito ay mahaba ang liig, kulubot ang balat, at may 4 na mata na umiikot. Ang katawan nito ay parang gawa sa abo at usok, at bawat kilos ay may dalang matinding takot. Siya si Inayog, ang sinasabing pinakamatandang nilalang ng dilim. Siya ang nagbigay ng lakas kina Goryo at Minda, at siya rin ang nagpapalipat-lipat sa mga katawan ng tao para mabuhay sa mundong ibabaw. At ngayon, gusto niyang gamitin si Ana bilang bagong sisidlan. Matagal na kitang hinahanap, wika ng nilalang sa isang tunog na parang pinagsama-samang boses ng bata, matanda, at hayop. Ikaw ang susi. Ikaw ang anak ng isa sa mga tagapagbantay noon. At dugo mo lang ang makakapagbukas ng daan pabalik sa dilim. Nang marinig ito ni Ana, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Naalala niya ang kwento ng kanyang yumaong ina, isang midwife na kilala sa baryo, ngunit palaging may tinatagong orasyon sa loob ng kanyang medalyon. Naalala rin niya ang mga gabing ginigising siya ng ina para sabihin huwag lumabas kapag bilog ang buwan. Ngayon lang niya napagtanto, ina niya pala ang isa sa mga tagapagtanggol. At siya na ngayon ang pinili ng tadhana na humarap sa nilalang na ito. Nagsimulang gumalaw si Inayog. Umikot sa kanila ang usok, nilalason ng hangin. Si Lola Celia ay napaluhod sa hirap ng paghinga. Si Ana halos mawalan ng malay. Pero sa huling lakas, inilabas niya ang natirang pahina ng orasyon at nagsimulang basahin ito. Pero sa gitna ng kanyang dasal, biglang tumigil ang paligid. Lumingon si Inayog at nagsalita, ang salita ay hindi sapat. Dugo ang kailangan. Mabilis na lumapit ang nilalang kay Ana, at bago pa siya makakilos, tinamaan siya ng isang matalim na braso ng nilalang at tumilapon siya sa dingding. Duguan ang kanyang braso, at mula sa dugo niya, nagsimulang lumiwanag ang mga simbolo sa paligid. Hindi niya sinasadyang buhayin ang sinaunang selyo, isang lumang sumpa na, kapag nasimulan, hindi na maaaring pigilan. Nagsimulang magbago ang itsura ng silid. Ang mga ukit ay naging daanan. Sa likod ng dingding, may bumukas na pinto, isang portal na itim, parang lumulunok ng liwanag. Si Inayog ay natawa. Bukas na ang daan, sigaw niya. At salamat sa iyo, Ana. Ngunit bago siya makapasok, may umalinggaw na matinis na tunog, ang kampana ni Lola Celia. Nakatayo ang matanda, hawak ang kampana, at habang ito'y pinapalo, may ilaw na pumipigil sa nilalang. Hindi pa tapos, sigaw ni Lola. Sa sandaling iyon, tumama ang liwanag mula sa kampana sa katawan ni Inayog. Napasigaw ito at unti-unting umatras. Ang portal ay nagsimulang magliit. Ngunit ramdam ni Ana, hindi pa tapos ang lahat. Maaaring naisara nila ang daan sa sandaling ito, pero hindi pa tuluyang tapos ang laban. At sa bawat hakbang nilang palayo sa simbahan, ramdam nilang may mga matang sumusunod, may mga aninong hindi pa tuluyang napapalayas. Dahil ang dilim ay marunong maghintay. Habang unti-unting pumipintig ang liwanag mula sa kampana ni Lola Celia, naramdaman ni Ana ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Para bang sa isang iglap, lahat ng katotohanang pilit niyang iniiwasan ay sabay-sabay bumagsak sa kanya. Si Inayog, ang nilalang mula sa dilim, ay unti-unting sumisigaw habang natutupok ng liwanag na galing sa kampana. Ang kanyang katawan na parang usok at abo ay humahati, napupunit, habang ang mga simbolo sa sahig ay patuloy sa pagliwanag. Ramdam ni Ana na ang sinaunang selyo ay muling nabuhay, at sa kabila ng takot, alam niyang ito na ang pagkakataon para wakasan ang kasamaan. Hindi na siya nag-atubili. Kahit nanlalambot at sugatan, lumapit siya sa portal na halos sarado na. Inilabas niya mula sa bulsa ang medalyon ng kanyang ina, ang parehong medalyon na matagal na niyang hindi naintindihan. Ngayon lang niya naramdaman ang lakas na taglay nito. Sa gitna ng dilim, nagmining ito ng asul na apoy. Hinawakan niya ito ng 2 kamay, inilapit sa portal, at winika ang huling orasyon mula sa luma at punit na pahina ng dasal. Bigla itong umuga.
Isang malakas na hangin ang humigop sa paligid. Si Inayog ay napasigaw ng huling sigaw, matinis, parang libong kaluluwa ang sabay-sabay na nanlumo. At sa huling saglit bago siya tuluyang nilamon ng liwanag, may sinabi ito na kinilabutan si Ana, hindi lahat ng liwanag ay ligtas. Hindi lahat ng dilim ay tapos. At bigla sumara ang portal. Ang hangin ay tila huminto, at ang katahimikan ay bumalot sa buong lugar. Napaupo si Ana sa sahig, hinihinal, habang si Lola Celia naman ay hawak pa rin ang kampana, nanginginig ang mga kamay. Nasa isang silid silang tila huminto ang oras, wala nang nilalang, wala na ring yabag ng kadiliman. Akala ni Ana tapos na ang lahat. Lumipas ang ilang minuto bago sila umalis sa basement. Pagbalik nila sa taas ng simbahan, muli na namang tahimik ang paligid. Ang kadena sa pinto ay kusa ng nagsara, at tila ba bumalik sa pagkakatulog ang lumang simbahan. Dinala ni Ana si Lito ng ayoy walang malay palabas, habang si Lola Celia ay mahigpit ang hawak sa medalyon at kampana. Sa kanilang paglalakad pa uwi, tila ba bumalik na sa normal ang lahat. May tunog na uli ng kuliglig, at ang hangin ay malamig pero hindi na nakakakilabot. Pagkarating sa bahay, agad nilang inayos si Lito. Maya-maya nagkamalay ito. Walang maalala, pero malinaw sa kanyang mga mata na wala na ang dilim. Umiyak siya at niyakap si Ana, na hindi rin napigilang mapaluha. Akala nila, ito na ang simula ng panibagong buhay, isang tahimik, malaya sa takot. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Ana at si Lola Celia sa pag-aayos ng mga dokumento at pagpapaalam sa mga tao sa baryo. May mga lumapit na rin na kapitbahay, nagtatanong kung bakit tila iba ang ihip ng hangin noong isang gabi, kung bakit may mga ilaw sa simbahan, kahit matagal na itong sira. Hindi na nila ipinaliwanag. Ang mahalaga, tapos na. O akala nila tapos na. Isang gabi, habang nagliligpit si Ana ng mga gamit ng kanyang ina sa lumang bowl, may nakita siyang sulat na hindi pa nabubuksan. Luma na ang papel, tila isinulat ng kanyang ina noon pa. May pamagat ito na kung sakaling dumating ang oras. Kinabahan si Ana pero binuksan pa rin niya. Ang sulat ay nagsalaysay ng isang panaginip na paulit-ulit na dumadalaw sa kanyang ina, isang batang babae na may apoy sa mga palad, lumalaban sa isang aninong may 4 na mata. Isinulat ng kanyang ina na ang nilalang sa panaginip ay hindi si Inayog mismo, kundi isang anino lang ng tunay na nilalang na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Si Inayog ay tagapagbukas lamang ng pinto, at ang totoo, may mas malaki at mas matandang nilalang pa raw na natutulog sa ilalim ng bundok sa kabilang bayan. Napatayo si Ana. Nagsimulang manlamig ang kanyang likod. Ibig sabihin, bulong niya sa sarili, hindi pa tapos ang lahat. Biglang may kumatok sa pintuan. Mag-aalas 12 ng gabi. Nang buksan niya, wala namang tao. Pero may iniwang sulat na pinatong sa basyong palanggana sa tapat ng pinto. Isa lang ang nakasulat sa papel, salamat sa pagkalaban pero hindi pa kami lahat gising. Napaupo si Ana, hawak ang papel, habang naririnig sa malayo ang tila paos na tunog ng kampana, hindi galing kay Lola Celia, kundi sa kabilang dako ng baryo. Sa gabi niyon, hindi na siya nakatulog. Tinignan niya si Lito sa kama, himbing ang tulog, pero pansin niyang kumikibot ang daliri ng bata, parang sinusundan ang isang tunog na hindi niya marinig. Sa loob ng kanyang dibdib, muling bumangon ang takot, hindi na para sa kanya, kundi para sa buong baryo. Dahil kung totoo ang hula ng kanyang ina, kung si Inayog ay isa lang tagapagdala, sino ang totoong halimaw? Kinabukasan, dumiretso siya kay Lola Celia. Pagbukas ng pinto, nakita niyang may mga bagong marka sa pader, mga orasyong hindi pa niya nakita noon. Tila ba naghahanda na muli ang matanda? Alam mo na, sabi ni Lola Celia nang walang sabi-sabi. Tumango si Ana. Nakatulog lang pala ang dilim, hindi tuluyang nawala. Sabi ko nga sa'yo noon pa, ang dilim ay marunong maghintay.
Pero ngayong alam mo na, hindi ka na basta takot, handa ka na. Habang nagsisimula silang maghanda ng bagong selyo, at mas malakas na orasyon, hindi maiwasan ni Ana na lumingon sa silangan, sa direksyon ng bundok. Sa likod ng kanyang isipan, naririnig niya ang bulong ni Inayog bago ito nawala, ikaw ang susi. At sa pusod ng lupa, sa ilalim ng bundok, unti-unting bumubuka ang isang lumang pinto na bato, matagal na nakaselyo, ngunit ngayon ay muling nabubuhay sa init ng dugo ng tagapagbantay. Ang tunay na laban mukhang hindi pa talaga nagsisimula.